Ilan sa pinakamagandang SUV sa Pilipinas ngayon ay tanging mabibili mo lamang sa mga Japanese car automaker, mga modelong may napatunayan na sa mahabang panahon na ngayon ay nananatili pa ring magandang opsyon sa karamihang mamimili ng mga sasakyan. Gaya na lamang ng bagong update na SUV na naman ng isa sa pinakamabiling brand sa bansa na Toyota Motors. Ang bagong SUV ay nagdadala ng makabagong features sa exterior at interior. Isang 7-seater na katatakutan mo sa dami ng mga makabagong teknolohiyang nakakabit ngayon dito, at yan ang iisa-isayin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabihin po yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang bagong angkop na modelo sa lahat ng iyong lakad na may panibagong update na naman na inilabas. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng Japanese automaker na patuloy pa rin ginagawa magpahanggang ngayon. Dala nito ang makasaysayang lahi ng pinakaunang modelo nito na ginawa pa noong 50s na nagbigay sa Land Cruiser ng magandang reputasyon bilang isang subok na full-size SUV sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng anumang klase ng kalsada na dadaanan. Marami nang binago mula sa pinakaunang bersyon hanggang sa kasalukuyan ngayon, na kung saan ang maalamat na off-roader ay patuloy nang lumalago at tumatatag sa pagiging compact full-size SUV. At ngayong taon, itong Land Cruiser ay mas magiging popular palalo sa marami dahil sa pinakabagong pag-re-update na naman ngayon ng brand sa modelong ito ay sobrang mas magugustuhan mo pa talaga. Sapagkat binigyang daan ng 2025 Land Cruiser na magalugad ang mga lugar sa mundo na hindi madalas napupuntahan dahil sa hirap pasukin ng kahit anong sasakyan at medyo malayo sa nakasanayang daanan. Ang bagong Land Cruiser na ata ang mapagkakatiwalaan mo dyan. Dala nito ngayon ng pinatatag na kumpiyansa sa modernong anyo, gaya ng makantong hugis na may matapang na disenyo at isang black Toyota Heritage front grille, square side mirror at athletic fender flare. Ang rig na ito ay handa na para sa kahit saang pakikipagsapalaran. Ito man ay mahirap na trail o masusukal na urban jungle. Inilabas ang Toyota Land Cruiser 2025 sa dalawang klaseng variant na pagpipilian. Pagdating sa exterior, ang bagong Land Cruiser ay mayroong mga built-in mudguards, black door handles na makikita. Pero ang harapang bahagi ng parehong variant nito ay magkaiba. Dahil ang standard na variant nito ay mayroong heritage-inspired circular LED headlamp, samantala ang mas mahal na variant naman ay may rectangular shape LED headlamp. Marami ring pagkakaiba sa mga specs and features ng dalawang ito. Pero para mas kumpleto ay babanggitin na rin natin lahat na meron sa mga modelong ito. Nakakuha ang bagong Land Cruiser ng isang integrated LED daytime running light na nagpapalakas ng visibility nito sa araw. Ang signature na disenyo sa likuran ay sinamahan ng bagong hugis ng tail lamp na may kasamang Land Cruiser badge. Automatic ding nagbubukas ang tailgate nito para sa madali ang access, lalo na kung may mga ilalagay kang gamit. Pero meron pang special sa features nito, ang jump protection, na kung saan ay pwede mong buksan ang mismong bintana lang nito o yung mismong salamin lang. Sa puntong ito ay pwede mong i-minimize ang space, lalo na kung maliit lang naman ang mga ikakarga mo. Nilagyan pa ito ng mga rain sensing wiper na kusa namang gumagalaw kapag ang windshield ay natalsikan ng tubig o nabasa. Ang smart key remote nito ay nakokontrol ang pagbukas ng mga pintuan sa driver, passenger at ang tailgate, na kung saan ito rin ang ginagamit para makapag-operate ang engine kapag pinipindot na ang push starting. Ang iba pang bahagi na makikita mo sa external nito ay ang pagkakaroon din nito ng front LED fog lamp, roof rails, mga skid plate na undercover ng engine at transmission case na protection din sa mga putik at bato na ma-encounter sa oras na maidaan sa mga terrain. Nilagyan din ito ng mga off-road ready tires na malalaki na may kabuuang sukat na 18-inch na magbibigay dito ng mahusay na stability power at mas makapit. Pagdating naman sa interior ay maingat na idinisenyo ang bawat paligid ng loob nitong modelo. Nilagyan ng bago at komportableng mga upuan na naka-leather seat cover na sinamahan ng 2,400 AC inverter
na may 3-zone automatic front and rear climate control at may another push button control sa second row seats. Individual temperature settings para sa driver at passenger at ng iba pang mga pasahero sa likuran para ma-meet ang kanya-kanyang preference pagdating sa aircon temperature. Nilagyan din ang loob ng bagong Toyota Land Cruiser ng 6 na USB port socket para sa charger at isang wireless charging pad para sa driver. Ang nagbibigay buhay sa loob ng Land Cruiser ay ang 12.3-inch Toyota Audio Multimedia Touchscreen na may kasama pang 14 na speaker, audio system na premium JBL, mga wireless connectivity gaya ng Android Auto, Bluetooth connectivity at Apple CarPlay compatibility features. Itong bagong Land Cruiser ay nakakuha pa ng maraming convenient features para mas komportable palalo ang pagsakay. Gaya na lamang ng 12 lagayan ng baso at mga bottle drinks. Nilagyan din ito ng 12.3-inch digital gauge cluster na makikita ang selectable gauge display screen at fuel economy, maging ang driver assist, vehicle information at ang driving mode selectors. Ang isa sa mga highlights pa nitong bagong Land Cruiser ay ang pagkakaroon ngayon ng heads-up display para manatiling nakapokus ang tingin ng driver sa unahan ng windscreen na kung saan doon na rin makikita ang mga impormasyon sa pagmamaneho. Pagdating sa engine, ang nagpapagana naman dito sa bagong Land Cruiser ay ang turbocharged 2.4 liter na may 4-cylinder na sinamahan pa ng iForce Max hybrid system at nakakonek sa isang 8-speed automatic transmission para makapag-generate ng mas malakas na maximum output na 326 horsepower at 460 Nm ng torque. Ang Land Cruiser ay gumagamit pa rin ng full-time 4-wheel drive system na nagbibigay ng parehong lakas sa harap at likurang mga gulong nito upang mas mapabuti ang traksyon at katatagan sa iba't ibang klase ng kalsada na tumutulong din para mas makontrol ng maayos ang pagmamaneho during trail. Nadinagdagan ng 3 klaseng driving mode system gaya ng Sports Mode, Eco Mode at Normal Mode na may top speed na 170 km/h. Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nakakuha rin ng mas magandang fuel economy. Sa tulong ng iForce Max hybrid system sa engine ay kaya nitong maging matipid sa fuel na may fuel consumption rate na 14 km/L at fuel tank capacity na 68 liters. Bibigyan ka rin nito ng malawak na interior space gamit ang mas malaking sukat nito kumpara sa ilang mga SUV. Ang sukat ng haba kasi ng Land Cruiser ay nasa 4,980mm, may lapad na 1,980mm at ang taas nito ay nasa 1,950mm. May ground clearance size itong bagong Land Cruiser na 235mm at tumitimbang ng hanggang sa 2,431 kg. Ang Toyota Land Cruiser ay nilagyan din ng bagong Toyota Safety Sense Suits 3.0 para magbigay ng maayos at mas ligtas na biyahe sa araw-araw na pinapangunahan ng pre-collision system na may pedestrian detection. Ang safety features na ito ay iniiwasang makabangga ng mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan at ng mga biglang tumatawid na pedestrian. Nilagyan din ito ng makabagong full speed range dynamic radar cruise control na nag-a-adjust ng bilis ng sasakyan kung kinakailangang pabagalin para ma-maintain ang distance nito sa mga kasunod na sasakyan sa unahan. Kusa rin nag-a-apply ng brake o full stop once na bigla namang huminto ang sasakyan sa harapan ng biglaan. Ang features na ito ay mas napaka-convenient din gamitin sa mata traffic kasi sumusunod na lang ito sa galaw ng sasakyan sa unahan kahit hindi nakatapak sa acceleration. Kaya basic handling na lang talaga ang gagawin mo sa mga city driving. Nilagyan pa ito ng lane departure alert na may steering assist na tumutulong para maiwasan ng pag-crash at pagkasagi ng ibang mga sasakyan once na umalis ito sa loob ng lane. Ay nagkakaroon ng warning sa pamamagitan ng mga indicator o vibration. Nilagyan pa ito ng lane tracing assistant o LTA na may kaparehong gamit sa lane departure warning. Meron din itong road sign assist na isang monitoring system na kayang mag-recognize ng mga traffic sign at isang klaseng safety features na rin. Sinamahan pa ito ng automatic high beam
Ang headlamp na kung saan ay humihina kapag may nakakasalubong na ibang mga sasakyan at kusa namang tumataas sa mas mababang visibility o yung mas madilim na kondisyon. Nilagyan pa ito ng proactive new safety features na nakadesenyo para magbigay ng assistance sa mga pagpipreno, pagtakbo ng sasakyan at sa pagmamaneho. Ibig sabihin nakadesenyo ang features na ito para sa malawakang safety sense na ang tanging trabaho ay magbigay ng mas kontroladong pag-andar sa loob ng kalsada. Halimbawa, kinakailangan ng agarang preno, mabilis at ligtas na pagpapatakbo at kontroladong pagmamaneho. Sa kahit ano pang klase ng kondisyon ng kalsada, ito ay mas magagamit mo nang ligtas sa tulong nitong proactive new safety features. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng blind spot monitoring system, ng rear cross traffic alert features para sa mga pagpapaatras at ng isang trail merge warning features na para naman sa mga towing. Nilagyan din ito ng front cross traffic alert na nagbigay ng mas malakas na sensor lalo na sa mga hindi kabisadong kalsada na may mga bigla na lang sumusulpot sa harapan. Meron itong 3-point seat belt for all seating position na may driver's side emergency lock retractor o ELR na automatic na nag-i-extend sa mga normal driving. Pero kapag nagkaroon ng kumusyon, paggaan o full stop ay automatic ding itong humihigpit para maproteksyonan ang mga occupants. Nilagyan din ito ng adjustable front and second row outboard seatbelt anchors, driver and passenger active seatbelt pre-tensioner system with force limiters, at isang child protector rear door locks and power window lock control. Kaya kahit ang mga batang pasahero o kahit sino mang nakaupo sa loob nitong modelo ay siguradong secure at safe bawat biyahe dito sa Land Cruiser 2025 model. Meron din itong front and rear parking assist with automatic braking, integrated backup camera display with projected path, at isang 360 o around view monitoring system na kung saan makikita naman ang buong paligid nito. Sa loob nitong sasakyan gamit ang mga kamera na nakapalibot dito. Meron itong anti-theft system with engine immobilizer, isang safety exit alert, may tire pressure monitoring system o TPMS na may direct pressure readout and individual tire location alert. Meron itong Star Safety System na may kasamang Enhanced Vehicle Stability Control o VSC. May Traction Control System na mas magagamit mo naman sa mga off-road ride adventure. Nasinaman pa ng Anti-Lock Braking System o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng preno. Sinamahan ito ng Electronic Brake Force Distribution o EBD at isang Brake Assist o BA. Ang Smart Stop technology ay dinagdag din para mas mapabuti ang mga pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. Ang interior nitong bagong Land Cruiser ay napapalibutan ng 9 na pirasong mga airbags para mas ligtas din ang mga ulo ng pasahero lalo na sa matinding impact. Meron itong advanced airbag system na may driver and front passenger dual stage airbags, may driver and front passenger seat mounted side airbags, at may driver and front passenger knee airbags. Meron nitong front passenger seat cushion airbags at front and rear side curtain airbags. Ayan naman, ang impact ng malakas na pagkabangga sa loob ay hindi masyadong malubha sa mga pasahero nito sapagkat sasaluin lang ng mga airbags na puputok kung sakaling magkakaroon ng matinding banggaan. Para naman sa mga off-road features, itong Toyota Land Cruiser ay nilagyan ng crawl control na nakadesenyo para sa mahihirap na terrain na nagbibigay tulong sa driver para mas makontrol ang acceleration at pagpipreno. Para makapag-focus ang driver lang sa manubela at hindi sa lakas ng pagpiga ng acceleration o paggamit ng preno. Trabaho na ng crawl control na i-manage ang tamang bilis at pagpapahinto ng sasakyan sa mga oras ng terrain o kahit saan mang off-road adventure. Kaya naman hindi mo na kailangan pang maging bihasa sa pagiging off-road driver dahil sa safety features na ito. At ang panghuli, ang multi-terrain selector na mas mapapakinabangan natin sa mga off-road ride trips. Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nagre-range sa estimated price na 5,752,000 hanggang sa 6 million pesos. Isa sa pinakapangmalakasang sasakyan ng Toyota Motor Philippines ay ang Land Cruiser Prado.
Isa rin ito sa mga premium and luxury SUV car ng brand dito sa bansa na pinapangarap ng maraming mamimili ng sasakyan. Dahil sa dami ng mga katangian nito, magandang pormahan, mapagkakatiwalaan at madadala mo sa kahit saan. Ang Toyota Prado ay nananatiling isa sa makapangyarihang mid-size SUV car na mabibili mo sa panahon ngayon. Lalo na sa pinakabagong pag-upgrade nito ngayon. Malalabas pa lamang sa bansa nang ito ay ginawad sa double Olympic gold medalist ngayon na si Carlos Euro bilang award sa atleta ng bronze sa pagkapanalo nito sa pangalawang gold medal sa naganap na Paris Olympic nitong mga nakarang linggo lamang. Kaya naman sigurado karamihan sa atin ay nangangarap na ring maging isang Carlos Euro balang araw. Sa mga hindi nakakaalam, hindi rin kasi basta-basta at hindi rin biro ang ganitong klaseng regalo. Lalo na kung ganitong klaseng modelo na para ka na ring nanalo sa loto. Ano nga ba ang meron sa modelong ito? Yan ang iisa-isahin natin ngayon. Ang Toyota Prado ay unang ginawa noong 1990 pa at itong modelo ay nasa ika-5 generation na ngayon. Nagsisilbing nakababatang kapatid ito ng Land Cruiser 300 at nagtataglay din ng lahat ng katangiang makikita sa LC300. Gaya ng pagiging isang matikas, maalamat na off-roader, kuwang-kuwang external na appearance at pagiging makapangyarihan nito. Ngunit mas mura sa LC300. Itong 5th generation ng Toyota Prado na inilabas na sa bansa ngayon ay ginawang boxier look na isinunod sa orihinal na J70 Land Cruiser na inilabas noong 1984. Sinamahan ng front end ng Land Cruiser Prado ng mga rectangular headlamp na may 3 cube-shaped projector type sa loob at grill radiator na may vertical slots at box-shaped type. Nilagyan na magagandang klase ng mga ilaw na hindi lang basta LED type na klase at sharp looking. Dahil equipped din ito sa adaptive technology, yung mas nagiging maliwanag sa gabi lalo na sa madidilim na klase. Itong modelo ay mas pinarami din ang mga safety and security sense para sa ligtas na biyahe sa araw-araw na gamit. Gaya ng pagkakaroon nito ng Advanced Driving Assistance System. Sa mga hindi nakakaalam, ang ADAS o Advanced Driving Assistance System na inilagay sa modelong ito ay isang safety features na ang function ay iniiwasan ng sistemang ito ang anumang aksidente o pagkamatay dahil lang sa pagkabangga o pagkawala ng kontrol ng sasakyan, na minsan ay hindi mapipigilan. Mas tumataas ang tsansa ng mga pasahero na maligtas sa oras ng mga aksidente sa pamamagitan ng safety features na ito. Kaya naman talagang maganda at perfect ang modelong ito na ipinagkaloob sa ating pambansang gold medalist na si Carlos Euro. Pinapanatili rin nito ang kapanatagan at pagiging confident ng kahit na sinong magmamaneho nito sa loob man o sa labas ng kalsada sa pamamagitan ng mga high-tech features nito. Gaya ng automatic na paghinto sa mga pedestrian lane kung sakaling may mga biglaang tumatawid at maging sa traffic light kapag naka-red na ang ilaw. Sa mga sasakyang biglang sumisingit at nag-overtaking ay siguradong maaasahan mo sa mga ganong klaseng sitwasyon. Isa pa, itong Toyota Prado kaya mas magugustuhan mo pa lalo ngayon ay nilagyan din kasi ng maraming convenient features sa loob. Gaya ng pagkakaroon nito ng mga naka-leather seat cover na upuan, mga naka-electric foldable at power adjustable, kasamang mga reclining sa driver seats at captain chair, at may mga kasama ring armrest para sa relax na biyahe. Meron itong mas malaking display ng TV screen na 12.3 inch ang sukat, na sinamahan pa ng mga connectivity gaya ng Bluetooth, wireless Android Auto at Apple CarPlay. Meron itong audio sound na mas pinaganda sa pamamagitan ng 10 speaker nito sa loob. Meron na rin itong kasamang wireless charging pad at maraming USB port charging sa bawat row seats na may kasama na rin mga bottle and cup holder na lagayan ng mga inumin. Bukod pa riyan, maganda rin ang singaw ng aircon nito sa kahit anong temperature. Sinamahan pa ng air quality control at auto climate control system at heater. Sobrang high-tech na talaga nito mga kaibigan kasi pati ang mga maintenance recommendation ay mamamonitor mo sa pamamagitan ng mga impormasyon na lumalabas sa mga TV screen nito. Gaya ng PSI o dami ng hangin na dapat mong ilagay sa mga gulong nito, periodic maintenance, engine check at iba pang mga aktibidad. Kaya ng panoramic view monitor o 360 camera na makikita mo rin dito ang mismong video ng labas na kung saan natututukan ng camera nito ang buong paligid nitong sasakyan. At syempre marami pa dahil sobrang accessible na mga features nito.
Sinamahan pa ito ng Dynamic Radar Cruise Control para sa additional safety features na gumagamit ng radar o sensor para ma-determine ang distansya ng sasakyan na nasa unahan mo habang tumatakbo ng mabilis. Dahil dito ay maiiwasan ng pagkabangga once na biglang huminto ang nasa harapang sasakyan. Hindi lang yun, meron din itong multi-terrain monitor kung saan mas mapapakinabangan sa mga off-road rides para mamonitor ang paligid ng sasakyan sa pamamagitan ng mga kamera na nakakabit sa harap, likod at magkabila ang gilid nito. Inibigyan assistant ang sasakyan para mas ma-determine ang maayos ang buong kapaligiran habang nagmamaneho sa hindi ganun kaayos na kondisyon ng mga kalsadang dadaanan. Nilagyan nito ng crawl control and multi-terrain select driving mode system na magagamit sa pamamagitan ng isang selector sa driving mode nito para umayon ang lakas, bilis at ang kabuuang performance nito sa kung saan lugar man ito imamaneho. Meron din itong 8 parking sensor para sa front and rear portion ay kasamang front and rear camera para sa maayos na pagpapark kahit sa masisikip na parkingan. Nilagyan nito ng automatic tailgate opening na kung saan pipindutin mo na lamang ang switch function nito sa mismong transmitter key kung bubuksan o isasara. Automatic din itong titigil once na may madetect na may masasaging debris habang ito ay nagbubukas upang nang sa ganon ay hindi ma-damage o hindi masira ang tailgate sa pilitang pagbukas nito kung may matatamaan man. Nilagyan din itong modelo ng iba pang mga safety features gaya ng lane departure warning para panatilihin ang pag-andar sa loob lamang ng lane o linya sa kalsada kung saan may sensor ito sa gulong na kapag nasagi ang linya sa kalsada ay automatic itong babalik sa posisyon sa loob mismo ng linya. Ito ay ligtas gamitin lalo na kung magpapalit-palit man tayo ng direksyon o mga linya sa loob ng kalsada para mapanatili pa rin ang kaligtasan. Sinamahan pa ito ng blind spot monitoring system. Ito naman ang sistema na kung sakaling ang mga sasakyan na nasa unahan habang umaandar ay bigla na lamang nagpreno o yung mga biglang pakurbada at may mga nakatigil na sasakyan na bigla na lamang bubulaga sa'yo, itong blind spot monitoring system ang maaasahan mo sapagkat mag-a-apply ito ng automatic braking para hindi tuluyang mabangga ang anumang sasakyan na nasa harapan na biglang humihinto. Meron din itong rear cross traffic alert na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras, automatic din itong hihinto para nang sa ganun ay hindi maatrasan o mabangga ang mga sasakyan na biglang sumusulpot na lamang sa likuran. Sinamahan ito ng free collision system na isa pang safety features nito. Iniwasan naman ng sistemang ito ang makabangga o mag-crash ang sasakyan sa pamamagitan ng mas maagang pag-detect nito sa mga panganib na paparating, na kung saan ay kusa itong hihinto at babagal ng takbo para maiwasan ang anumang aksidente sa loob ng kalsada. Sinamahan pa ito ng hill start and downhill assist na magagamit mo naman sa paahon o pababang kalsada. Nilagyan din ito ng vehicle stability control system na nagpapanatili sa maganda at stable na pagmamaneho kahit may drive sa mababato at malulubak na klase ng kalsada. Kasama na rin ang traction control na nakatutulong din sa maayos na pagmamaneho sa mga off-road condition. At ang isa pa sa maganda sa modelong ito mga kaibigan ay nilagyan ito ng mas malaking moonroof o yung malaking bintana na makikita sa taas ng bubong nito. Meron itong automatic switch function kung gusto mong buksan at isara. Mas ma-enjoy mo ang biyahe lalo na sa mga probinsya at malalanghap mo ang sariwang hangin sa pamamagitan nito na makakasalubong mo habang bumabiyahe. Pagdating sa makina, ang Toyota Prado 2024 model ay pinapagana ng 2.4-liter gasoline engine at naka-inline 4-cylinder 16-valve chain drive with turbocharge at may dual overhead camshaft engine. Isinama ito sa nag-iisang transmission na automatic 4x4 na may 8-speed variable gear shifting na ngayon at gumagawa ng maximum output na 281 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at maximum torque na 430 Nm sa kada 3,600 RPM. Ang kabuang bilis na nagagawa nito ay umaabot ng 200 to 220 km per hour. Sobrang lakas at bilis na hindi ka talaga bibitinin sa kahit saan pa. Meron itong fuel tank capacity na 87 liters na full tank at kumukonsumo ang 8 to 9 km per liter sa city habang 10 to 12 km per liter naman sa highway. Nilagyan din itong modelo ng magagandang klase ng suspensions kabilang ang double wishbone sa front at multi-link suspension na may kasamang coil spring at mga shock absorber naman sa likuran. Nagpapaganda ng bounce nito at talagang mas matibay ito dahil sa bigat nitong Toyota RAV4
Hindi rin basta-basta ang mga suspensions na ilalagay dito panigurado. Meron itong mga naka-disc type na braking system sa front na naka-ventilated disc type habang ordinary disc type naman sa rear brake nito. Nagpapalakas ng kapit ng brake. Tinutulungan nito ng anti-lock braking system na kung saan nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nito kapag nagagamit mo ito sa mga emergency braking o biglaang pagpipreno. At kasama rin dito ang EVD o Electronic Brake Force Distribution na sumusuporta sa kapit ng brake lalo na kapag mga pababang kalsada na kung saan mabilis ang takbo at may kargang mabibigat, ay lalakas ang kapit ng brake sa mga biglaang preno. Tinamaan pa ito ng brake assist para sa dagdag na lakas ng puwersa ng brake para mas ligtas at mas maayos ang paggamit ng brake lalo na sa mga emergency braking. At pagdating sa manubela, ito ay nilagyan ng multifunctional na steering wheel na kung saan maraming control at switch na makikita mo dito. Napaka-functionality ng modelong ito sa harapan dahil ang daming switch at accessible na rin. Kailangan mong maglaan ng kunting panahon para mapag-aralan ang mga function nito. At ang manubela nito ay naka-power steering. Adjustable ang steering column kaya magkakasya kahit na gaano kalaki. Meron itong rack and pinion na tumutulong din sa balancing pag-ikot ng mga gulong. Kapag naidadaan sa malulubak o mababatong kalsada, ay hindi basta-bastang magwiwigil ang manubela nito at napapanatili ang magandang maneuverability. Nilagyan din ito ng malalagkit at malalaking klaseng gulong na nakadesign para sa mga off-road na may kabuang sukat na 19 na pulgada. Ang harapang bahagi nito, makikita ang malaking sukat din ng instrument meter panel gauge na may 12.3 inches. Naka-TFT display kaya sobrang high-tech, kumpleto sa info, user-friendly at mas madaling maunawaan. Kasama ang mga sign notification na makikita dito gaya ng seatbelt warning, engine check warning, mga signal light indicator at marami pang iba. Meron din itong mga basic safety features gaya ng mga airbags, seatbelt, crash sensor, front and side impact beams, ISO fixed child mounts at marami pang iba. Pagdating naman sa security features, hindi rin ito basta-bastang mananakaw, mabubuksan at madadrive ng kahit na sino kung wala ang mismong transmitter key nito. Dahil sa mas pinalakas kasi ang mga security sense na inilagay sa modelong ito. Gaya na lang pagkakaroon nito ng engine immobilizer system. Meron din itong makabagong features na kung saan nade-determine ng modelong ito kung ang may-ari ang nagmamaneho nito. Nilagyan ito ng central locking, power door lock na nagpapatibay sa pagkasara ng mga pintuan kahit gamitan pa ng tools ng pagbukas nito. Sinamahan din ito ng anti-theft alarm at anti-theft device system. Itong Toyota Prado mga kaibigan pagdating sa dimension, meron itong kabuang haba na 484.4 cm at kabuang lapad na 188.5 cm. Meron itong taas na 189 cm at may 5 pintuan. May 7 hanggang sa 8 upuan na para sa buong pamilya. Kaya panigurado si Carlos Yulo mga kaibigan na itiba-tiba na sa modelong ito. Marami pa tayong hindi nabanggit na iba pang mga detalye nitong bagong Toyota Prado na kung saan karamihan sa mga nabanggit natin ay mabibilib ka na rin talaga. Meron itong kasalukuyang presyo mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 3,665,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant na nagkakahalaga naman ng 4,487,000 pesos.